So guys, usap-usapan po ngayon at viral sa social media ang sinasabing paglantad ng isa sa mga hudas daw po kay PBBM. Alamin po natin yan. Hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. At kamusta po kayo mga kababayan? Naway okay lamang po kayo dyan. At ito nga po pag-uusapan po natin ngayon ng isa sa matunog na usapin ngayon, no? Itong paglabas ng puting ahas. Ito po ay mga sangkay. Ito po yung gumulat ngayon sa mundo ng politika. Ang paglantad mga sangkay ng isang kakampisana ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero, ito na nga po ang nangyayari. Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Road to 2 million subscribers na po tayo. Ayan. 1.47 million. Malapit na rin po sa 1.5 million. So kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po ngayon, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, shoutout sa lahat ng mga solid sangkay. Comment down below, no? Yung inyong mga lugar. O hashtag solid sangkay kasama po inyong mga lugar. Para magkakilala po tayo dito sa YouTube. Ngayon, mga sangkay, eto ang nangyari. Masyadong viral ngayon. Itong matunog na balita. Kumakalat sa social media ang ilang mga larawan ni na Vice President Sara Duterte at ang mag-amang sina businessman at dating senador Manny Villar. Ayan na mga sangkay. Kasama po si Camille Villar. Ayan o. Ito yun mga sangkay. Ngayon, maraming po ang naglabas ng reaction dito. Ayon po dito, batay sa mga larawan, tila kuha ito sa behind the scenes ng sinasabing shoot sa campaign video ng umano'y pag-endorso ng pangalawang Pangulo kay Villar. Usap-usapan naman ito hindi lamang ng mga netizens, kundi maging ang mga ilang kilalang personalidad na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So maraming nagkomento dito mga sangkay, no? At ayun, masyado pong nagulat ang ibang mga sangkay, lalong-lalo po yung part ng mga DDS. Kasi, alam nyo, ang ano talaga dito, yung word na lagi po nilang sinasabi mga sangkay, kasi yan pong pinauso nila yung budol. Feeling nila, bubudulin na naman daw po si VP Sara. So sabi nila, wala pa ba tayong kadala-dala? Hindi pa rin ba tayo nadadala? Magpapabudol na naman po tayo? Well, politics is politics. Sabi ko nga sa inyo, mga sangkay, sa ano tawag dito? Sa politika, wala pong permanenteng kaibigan o permanenteng kakampi. Alam nyo ang mayroon dyan na permanente? Ang nananatili lamang pong permanente dyan, walang iba yung interest. Kung saan sila makikinabang, doon sila. Siguro, nakita po nila Camille Villar na mukhang dito kami mananalo kapag sumaid kami dito. Kaya andyan siya. Pero hindi ko pa sure, mga sangkay, kung tinanggal na siya sa alyansa. Yun yung gusto ko pong malaman sa mga susunod na araw or this week. No? Pero ngayon na nga po mga sangkay, nagkakaalaman na. Okay? O ito, may mga nag-comment nga po. Touch move ka na, Camille. Walang lipatan. Solid PDP laban kami. Duterte lang ang iboboto namin. Yung tinatawag niyo na Team Suka. Camille, walang paninindigan. Anong nangyari sa alyansa? Wala na ba tiwala sa bangag? No way to Sara. Sabi naman na isa. Ekis sa mga endorse ni Miss Confidential. Kung saan nangunhuyapit, magkaroon lang ng boto mga alipores niya. So ito po ang mga sari-saring komento mga sangkay ng mga kababayan po natin. Ngayon, ito, tingnan po natin yung reaksyon ng mga kilalang mga personalidad na nasa side ni PBBM at Duterte. Ito mga sangkay, si Thea Tan, ito kilala po Marcos loyalist. Sabi po niya, is this possible? With Camille Villar
and Amy Marcos now being endorsed by PDP laban the Duterte's, there's a strong possibility that Alyansa will bring in new candidates, possibly as guest candidates to realign with the administration direction. So ito daw po mga sangkay ang posibleng pumalit kay Amy at kay Camille. Since ito po yung medyo na sa kabila. Si Kiko Pangilinan, Bam Aquino, at itong si Heidi Mendoza. Alam niyo guys, ito yung reaction ko dyan eh. Alam niyo kung isa sa nakikita ko kung bakit mga sangkay medyo nanlalamig ngayon yung mga Villar kay PBBM. Kasi nga po, alam niyo yung project ni PBBM na 4PH? Baka hindi nyo alam. I-search po natin yung 4PH program ni PBBM. Alam nyo, ano sila dito tagilid eh. Kasi itong 4PH, ito po yung pabahay ni PBBM na hindi na kailangan kumuha pa sa mga Villar. Ito yun, mga sangkay. Ang 4PH ay isa sa mga programa ni PBBM, mga sangkay, na talaga nga namang sakit sa ulo ngayon ng mga malalaking negosyante o mga private companies. Bakit? Ikaw ba naman mga sangkay? Patayuan mo ng mga pabahay yung mga kababayan natin. Di wala nang kukuha gaano sa kanila. Good morning po, Yusek. Marami po ito. Makikita po natin pinapatayo sa iba't ibang mga lugar ngayon mga sangkay. Ayan o. Mga disenyo po. Ito yung mga disenyo mga sangkay. Ito natayo na to. Ayan o. 2024 sa Bacolod. Mga pangmalakasan na pabahay ito ni PBBM sa buong Pilipinas ngayon, mga sangkay. Malayong-malayo po ito sa mga pabahay nila, PRRD, nila, tawag dito, mga naunang mga pangulo. Ito, ay magaganda po talagang pabahay. Ayan po, mga sangkay. Kita nyo yan? Yan, ito po yung mga patapos na mga pabahay. So, ito ang nakikita kong dahilan mga sangkay kung bakit nanlalamig. Bakit? Kasi, Smiyo Marimar, yung negosyo nila eh. Paano na lang? Tapos, yung mga senador pa ngayon, sinusulong po nila mga sangkay yung about sa mga properties sa mga kababayan po natin na parang binibili po para tayuan ng mga pabahay. Siyempre, sino yung tatamaan mga sangkay? Tatamaan, sila Camille Villar. Kasi yun po yung kanilang negosyo. So, sabi dito, why I chose them, sabi po ni Thea Tan, isa pong Marcos loyalist. Chinek daw po niya yung mga plataforma na sumasalamin sa legislative priorities ni PBBM. Kay Kiko Pangilinan ito, food security and support for farmers, youth empowerment, education reform, good governance, and anti-corruption, human rights and democratic values. Kay Bam Aquino, free college education, etc. So, ito yung mga mga sangkay. Ito yung mga naka-line up sa kanila ng mga plataforma. So, ito daw ang posibleng papalit sa dalawa sa mga nag-tridor. Ngayon, mga sangkay, ito naman, DDS. Sabi po niya, the question after this, iboboto nyo pa ba si Camille Villar? Ang Senator Amy Marcos, another Marcos ang i-endorse ni VP Sara. Wala na bang kadala-dala? Hindi pa ba enough ang isang Marcos na nabudol tayo? But here's the thing. Senator Amy Marcos ang laging nangunguna sa lahat ng pagbabati ko sa ginagawa ng administrasyon ng kapatid niya. She is really good at what she does, especially sa Senate. So dito mga sangkay, mukhang pabor sila kay Amy Marcos. Kung ano man ang ginagawa niya ngayon may not be enough to put an end sa ginawa sa mga Duterte. Sa ginagawa sa mga Duterte. One day I know she will be one of those people who will stand by the Dutertes. Sinabi na rin niya yan. Clearly to me, Senator Amy chooses to protect her family name over her brother. Ayan mga sangkay. Isang Duterte supporter. Ayan o. The endorsement of VP Inday Sara is not an obligation. It should be a choice. Wala tayong problema kay Camille Villar.
Sabi po niya mga sangkay dito. Ngayon, ito pa. Ito naman, si Mark Lopez, DDS. Siyempre. Sabi niya dito, pag-isipan man natin ito, pips. Because this is a crucial vote sa impeachment. To me, the family's stand on FPRRD and VP Inday Sara is a major consideration. So, Camille Villar is a key. Si Camille Villar daw po yung susi. So, pwede daw po nilang ipanalo yan mga sangkay. Pero may mga nagdududa na. O, ito, kagaya. Ito naman, loyalista. They are all greed. They are all into our pockets. They are not serious to our country. Napakatanga ng mga Duterte supporters kung iboboto nila si Camille Villar na namamangka sa dalawang ilog pagkatapos nila magsalita na wala silang iboboto sa alyansa. Pambira. Actually, may punto mga sangkay. Pero yun na nga po, no? Ang mga Villar ngayon ay tagilid po sa mga proyekto ni PBBM. Especially yung pabahay. No? Iyan po yung ano ngayon ni goal ni PBBM eh. Mawala na po yung problema sa squatter mga sangkay, mabura na. Mabigyan ng mga magagandang pabahay yung mga kababayan natin. Nakahalin tulad ng mga pabahay nila, Villar, na may mababa lamang pong presyo, mga sangkay. Sobrang baba, sobrang barat. Kaya nga sabi ko, ano ba yun? Yun na ba yung Marcos wealth? Nagagamit na ba at pinatayo sa mga ganyang klaseng project? Na bagamat may babayaran pa rin, pero napakakaunti na lang po talaga. Diba, mga sangkay? Well, ano po ang inyong opinion? Sa tingin nyo ba si Camille Villar na ang huling puting ahas sa kampo ni PBBM? Just comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.